tumatawag. Bakit ano nangyari sa 18? Kasi nga po medyo of late ay nagkakaroon ng mga isari-saring kontrobersiya ang ating paboritong SB19, di ba? Pagkatapos kung mapanood ang Grand Finals just the Voice Generations na kung saan bonggang-bongga si SB19 member Stel, syempre ito talaga maiwasan. Ang dami nilang mga samut-saring mga ano tawag dito, intriga habang dumarami kasi ang mga mga band, both P-pop, B-pop, mga girl band, boy band na talaga namang alam nating namamayagpag sa ating bansa sa ngayon. At kamakailan nga lang po, supposedly magkakaroon ang SB19 ng kanilang concert, ang pagtatag world tour pa rin nila, bahagi ng kanilang world tour na pagtatag, dapat sa Bangkok noong November 19. Yun yung araw na may Miss Universe. Inanunsyo nga po nila na kinakansela nila ito, at ang announcement ay nanggaling mismo sa kanilang management outfit na 1Z, ay 17. Tama, 1Z ba? Entertainment. Nawala ako. 1Z Entertainment na pinapaliwanag nila na sabi nila ay yung label nilang 1Z Entertainment nagpaliwanag na they must navigate and resolve current complexities affecting the tour. So may mga technicalities, may mga issue sigurong hindi na resolve kaagad-agad, kaya kinansela po nila ito, at ang dami pa naman sanang umaasa makikita sila sa Thailand. And bahagi pa rin po ng kanilang statement, sinasabi nila na we deeply apologize to everyone inconvenienced by this late notice, and we are incredibly thankful for your patience and understanding as we navigate and resolve current complexities affecting the tour. Yun ang sinabi ng kanilang music label na 1Z. And bahagi pa rin po ito ng anong tawag dito? Tama ba ako? Bahagi pa rin po ito ng ang sinabi nila na magkakaroon ng refund dun sa mga ticket, sa mga bumili na ng ticket. Ang mag-handle naman po nito ay ang Black Star Entertainment Production, na silang parang collaborator nila dito sa ginaganap nilang Asian leg ng kanilang pagtatag world concert, na kagaya ng binalita natin dati, ano man tawag dito, binalita natin dati na naging matagumpay yung mga kanilang US, Canada at mga iba pang naging world tour nila. Nagkaroon sila ng mga exposure sa iba't iba, but this Asian leg nila parang nabahiran ng sari-saring kontrobersiya, dahil in fact recently lang din, bago pa nila kinansela itong sa Thailand nila, nakansela rin kanilang Singapore, yung supposedly dahil meron naman mga unforeseen circumstances, at may mga pinaprioritize nga po ang mga ibang members ng banda. Kaya yung mga ibang kontra or anti-SB19, kung ano-ano mga dinudugtong nila o kinakabit nilang intriga tungkol dito. Pero ito po yun, ang SB19 has 2 more shows left in the Asian leg of their pagtatag world tour. Sa Dubai, ngayong November 24 po yan, and sa Japan, ngayong December 9. So yung mga taga-Dubai po natin dyan, na mga kaibigan, mga subscribers, mga followers, at yung mga taga-Japan, na mga kaibigan din po natin, ito na lang pong 2 leg na ito ang natitira sa kanilang Asian leg na pupuntahan ng SB19. November 24 nasa Dubai sila, and December 9 sa Japan naman. Di ba? Yan sina Pablo, si Stel, si Ken, si Justin, and Josh. Alam nyo yon, ginagawa po rin nilang lahat. Hindi naman sila sumasagot sa kung ano-ano mga bashing sa kanila, at sa kung ano-anong mga kaeklaya na binabato sa kanila, dahil para sa kanila, sabi nila, hindi naman talaga maiiwasan yan. At bilang pagbalanse naman, in fact, nitong nakaraan lang na Break as in Tudo, Tudo, Break Tudo Awards 2023 sa Brazil, na panalunan po ng SB19 kasama ang Bini. Nanalo sila ng Break Tudo Awards 2023 in Brazil.
ano yon, ni-recognize sila bilang international male group category against the likes of Big Time Rush, 5SOS, CNCO, XO, 17, Stray Kids, and TXT. Ayun, kasama ang BINI na kinabibilangan ng mga members itong sina Ala, Colette, si Maloy, si Gwen, si Stacy, si Mika, si Joanna, and si Sheena. Sila ang nakakuha ng sila naman ang nakakuha ng International New Artist Song Award sa pamamagitan ng kanilang song na I Feel Good. O yun man. Ang mga iba pang nominado doon sa category yon, kagaya na Date Your Daddy by Bella May, Enough by nasaan na ako, binabasa ko na lang, hindi ko pa makita. Charlie on Friday, Flu by San Giovanni, I Tried by Daniel Sivi, Never Knew a Heart Could Break Itself, Acoustic by Zach Hood, Nico Valdi Prudenciendo, Arroche by Nico Valdi, Rochi and Quartet La Tropa by La Cruz. Ayun, kasi Brazil, di ba? Alam mo na. Oo. Ito pa yung mga iba pang winners. Ano, bago lang to ha. Saan na yan kasi naman? Brazilian female artist na panalunan ni Jolma. Brazilian male artist si Gloria Groove. International female artist si Taylor Swift. International male artist ang Wizkid. Ang Brazilian artist of the rise, on the rise si Day Lims. International artist on the rise, Jungkook, of course. Latin artist of the year si Dana Paula. Si Jungkook, ang galing din kumanta at sumayo nito. Brazilian new artist Luisa Martins. And international new artist, Be First. Global artist, RBD. Brazilian duo or group, Israel and Rodolfo. International female group, Twice. International male group, SB19. O, di ba? Taray. SB19 na nanalo, international male group, habang international female group ang Twice. Anthem of the year, What Was Made For by Billie Eilish. Taray, si Billie Eilish. Brazilian collaboration, Bambonzinho, Israela Rodolfo, Ana Castella. International collaboration, Die For You ng Weekend ni Ariana Grande, taray. Brazilian Song of the Year, A Culpa Anoza, Malara and Maraliza. Latin Song of the Year, Carol Shakira. International of the Year, Like Crazy ni Jimin. Released by independent artists, Boche and Oma Bagungka ng Santin. Song by new Brazilian artist. Ang dami naman itong binabasa ko. Hinahanap ko yung si Jungkook yun, International Music Video 7 ni Jungkook. Love ko yan si Jungkook. Napanood ko yun sa may mga ganun-ganun sayo siya. Taray! And nasaan na? Nasaan na? Yun na, napanalunan ng BINI. Ang napanalunan kasi ng BINI ay International New Artist Song Award. Samantalang International Male Group naman itong SB19. O, diba? Saya lang. So, yung mga ibang natin yan, mga ibang, ang daming bashers kasi ngayon ng SB19, obviously naman, gusto lang nilang siraan. Alam nyo yun, dahil nagsunod-sunod nga, from Singapore, kinansela nila, tapos yung kanilang pagtatag world tour, tapos sinundan nga nitong sa Thailand, at natitira na nga lang nilang tour ay yung Dubai ng November 24 at yung sa Japan sa December 9. So, nakakalungkot kasi sa gitna ng mga karangalan, sa gitna ng mga magagandang balita na nako-connect sa atin or na ibibigay sa atin ng SB19, meron pa rin talaga mga kapwa Pinoy natin na alam mo yon, na hinahanapan sila ng butas, hinahanapan ng alam mo yung mapupukol na intriga para lang siguro na hindi maganda kasi ako nakaka-attend ako at nakakapanood ako ng ibang mga grupo na isang hinahangaan ko dito yung alamat na ni Direct Jason Paul si Jason Laksamana, si Paul Jason Laksamana, na siya yung parang nabumuo, siya yung naging nanay-tatay nitong grupo na to. Ang ganda nung alamat kasi nila talagang medyo traditional custom tradition ng mga Pilipino kultura natin talaga yung mga kinakanta at sinasayaw nila. So ang husay. Tapos may isa pang grupo, yung grupo ng wala yung yung sa Cornerstone, yung naging front act ng concert ni Eric Santos na ang gagaling din.
Sabi mo nga, ano, G22 ba yun? hindi babae yung G22, iba pa yung G22. Yung mga G22 sa babae naman na ang gagaling din. Na kinuha ko rin dun sa isang event namin sa Gabay Guro. And then recently, itong sa Tape Incorporated, itong B-pop girls o Bulaga Idols, B-pop idols na mga puro babae din, 6 sila na ang gagaling din naman. So, ang dami-dami po mga boy bands, girl bands, etc. na nagtitake ng inspiration sa kagaya ng SB19. Tapos, ay, hindi mo naman ako sinenyasan. Kala ko kaya nagtutuloy-tuloy ako, no? So, kaya tapos po ito, siguro dahil sa mga intriga, dahil sa mga inggit or what, na may gustong i-push na kung anumang grupo, wag naman sanang, alam mo yon, in guise of na nakikipagkaibigan tayo or di kaya alam mo yung gagamitin mo yung SB19 para siraan at para umangat yung iba. Wag naman ganun kasi kanya-kanya po silang moment, kanya-kanya din po silang accomplishments, kanya-kanya silang achievement. And ang SB19, ang dami na po nilang napatunayan para sabihin natin at tanghalin natin na sa ngayon ng mga panahon na to, sila naman talaga numero 1 boy band dito sa bansa natin. At nakikilala nga po sa iba't ibang bahagi, iba't ibang panig ng mundo. Kung meron mga ganyang pangyayari sa ngayon sa grupo nila, sabi nga po na paliwanag kanina ng kanilang management outfit na 1Z is parang may pinagdadaanan kung anong kailangang iresolba nila. May mga conflicts, may mga priorities, may mga storyan kung ano. Kasi for the longest time, talaga naman pong ang dami na rin po nilang naisakripisyo sa kanilang mga buhay, personal na buhay at sa grupo. And this time, ibigay naman po natin sa kanila. Kaya again, ako'y nag-iimbita sa mga taga-Dubai, sa mga taga-Japan. Ito po yung natitirang 2 leg po nila sa kanilang Asian leg na pagtatag. Suportahan po natin sila. Muli, ako ang inyong lingkod, Papa Ambera Balambet Napos. Nagpapasalamat po sa inyo at patuloy po kayong inaanyayahan na suportahan ang ating munting channel, ang Unbettable Channel, dito sa YouTube. Pati na rin po yung mga panulat ko po sa Bulgar, sa Hataw, sa Tempo, sa Manila, Philip PH Online, at saka ang Marites University po. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you, Mabalos!